discovered the JCI po on the Facebook page po ninyo, and then nakita ko po yung mga ginawa ninyo, so na-inspire nga rin po ako na mag-join in order to experience naman po itong pag-volunteer work. And ngayong nakapag-join na po ako, nakapag-attend po ako ng mga for a few weeks, na-enjoy ko na po and marami po ako natutunan. So nakikita ko rin po sa mga BGMP kung ano po yung na-experience nila and kung ano po yung natutunan nila, and same opinion din po, same experience, so natutuwa rin po ako at tulad po nila. Ano ako naging volunteer? Kasi nakita ko lang din naman sa Facebook page dati ng JCI Philippines yung mga ginagawa nila, and na-curious ako kasi pinapalike lang siya sa akin dati sa Facebook page. Then na-curious ako na parang non-government organization siya. So hindi sa akin siya familiar dahil siguro mas nakafocus ako sa school that time. So parang gusto kong lumago outside my school radius. So napatingin ako, and ang dami nagawa ng JCI Philippines regarding this, especially dito sa fill in the gaps. And ang una ko nakita dati is yung sa may mangrove, magtatanim ng mangrove. Then napadaan din ako sa Facebook post dati ng fill in the gap, which is yung dito. Sabi ko, nagtuturo din pala sila sa BJMP sa Kulungan. So naging interested ako. Then sa tulong din nung friend ko po na president din po sa JJC, which is po si President Pres Kyra, and doon po nahikayat na rin po ako. And ngayon po, kapag may opportunity po na binibigay po sa amin na umattend ng meeting or mag-volunteer sa mga ganito po sa mga projects, and sumusunod po ako and naglilista na rin po ako para po ma-experience ko po. And yun nga po, yung experience na po na to is, which is for my growth din po also. And yun po yung dahilan kung paano po ako naging volunteer dito po sa Fill in the Gaps. Naging volunteer po ako sa Fill in the Gap kasi ilang years na rin pong member and volunteer yung family namin sa JCI. Pero lahat kami hindi pa nakapag-volunteer sa Fill in the Gap. So na-curious po ako kung ano talagang ginagawa at anong meron dito. And as much as possible po, gusto kong mag-volunteer sa lahat ng projects ng JCI Imus Wagayway. Yun po. So, naging volunteer po ako ng Fill in the Gap year 2019. So, yung FitGap po is parang inopen up lang po sa amin ng SSG advisor namin, which is si past president po ng JCI, si Ma'am Legdamat. So, nung una po siyang sinabi sa amin, syempre parang naging interested po ako kasi ever since po, parang fun po ako sa mga volunteering work. So, parang madali po na napao ako. And part of it po, alam ko po na sa JCI, marami po akong mga kilalang person like si President Ditri po, si Ma'am Yvonne. So, parang hindi po naging awkward sa akin or mabilis po akong umakay. Yun po. Naging volunteer ako kasi parang gusto ko talaga na uma-attend sa or nagtuturo, no? So, may kakilala ako na isang JCI member and I approached kung paano makapasok. And then, sakto, nung mga panahong bandang December, JCI Imus Wagayway offering ng orientation para sino saan mga gusto mag-volunteer sa BJMP. So, yeah. Yun lang po. I simply joined the orientation and nagtuloy-tuloy po hanggang end ng 8 sessions. As far sa naging impact po nito is natutunan ko po, nagkaroon po ako ng motivation in order to learn po ito. Kung hindi po ako nag-join for this volunteer work, hindi po ako magkakaroon ng pagkataon in order to try out different things, magawa po yung tulad po ng string arts and mga tie-dye shirt po. So, ayun po yung naging impact po sa akin in order to ma-inspire pa pong mag-explore pa ng mga iba't ibang craftings in order to explore more on skills and ano po ang pwede pong magawa ko po and to enhance ko po kung may talents po ako sa mga dito po. As for sa magiging maring impact ko po for the community is
dahil marami po akong natutunan dito and I hope so na may turo ko rin po siya ito sa ibang tao and then we can help each other and ayun po, mas may improve pa po natin yung community po natin. Naging impact po sa akin ni Fill in the Gap for myself po is nag-iba po yung perception or yung pag-iisip ko po. Parang iba po kasi yung way ng pag-iisip ng mga tao sa labas compared dito po sa loob, which is nakakagulat po for me na di naman po sa nang-judge po ako agad, pero akala ko po kasi like literal na masamang tao na po lahat ng mga nandito po sa BJMP. Then nung una ko pong punta po dito sa sa pagtuturo po sa kanila, nagulat po ako na parang maganda rin naman po pala yung ambience nila and akala ko po dati is parang hindi po maayos yung lagay nila dito compare po sa napapanood or nababalitaan ko po. Yun po, nag-iba po yung perception ko po dahil po din sa kanila kung paano sila mag-isip. Ganun po, kesa sa labas and sa loob po. Then, marami din po akong natutunan sa kanila na kahit po sa simpleng bagay po is na-adapt ko na rin po kung paano po sila mag-isip. Pero in a way po na pangdagdag po sa growth ko po, personal growth. And sa community po, naman po, natulungan po natin sila, community po ng BJMP, kung paano po ulit lumago, paano po magkaroon lahat ng tao is deserve lagi ng second chance. Kahit na ilang beses man silang magkaroon ng kasalanan and sa ibang tao, deserve po nating ibigay yung second chance sa ibang tao na hindi natin pwedeng ipagkait yon sa kanila kasi yun yung basic human law po para sa atin. Yun po yung aking sagot. Ang impact po ng Fill in the Gap Plus sa community, since may innovation po tayong ginawa this year, which is yung mga livelihood po, magagamit po nila yon sa kanilang paglaya to start their own business para kumita po sila. Kasi alam naman po natin na hindi lahat ng trabaho welcoming kasi nasa record na po nila yung pagpasok nila dito sa BJMP. Kaya mabibigyan po natin sila ng bagong chance to earn money sa pamamagitan po ng Fill in the Gap. Nag-impact sa akin malaki. Kasi ang dami mong hindi akala na kaya mo pala. No? So, I'm into arts din naman, no? Pero kasi hindi ko pa siya nagagawa eh. No? So, kaming volunteer kasi sa kaalaman lang. So kami yung nagtuturo. So we need to try, we need to study yung process, no. So sa pamamagitan nun, kami mismo tinuturuan namin yung sarili namin. At ang laking tulong ng PDL sa amin kasi minsan sila pa yung may alam kaysa sa amin eh. And ang ganda ng outcome nila na nagtutulong pa sa amin ma-appreciate lalo na pwede pala yun, no. So ayun yung nag-i-impact niya sa akin, napakalaki. And pagdating naman sa community, to be honest, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung magiging impact niya, to be precise. Pero kung ilulook forward ko siya, napakalaki. Napakalaking impact. Bakit? Kasi imagine, paglabas ng mga kapatid nating PDLs, and they have the skills and ability, no, para mag-earn. So, mababawasan yung mga possible na bad aspects outside, di ba? Pero in the end of the day, lahat sila magkakaroon ng sariling income, makakapag-provide sa family, and ayun ang gusto ng Filipino talaga, na lahat ng mga tao is makapag-provide at mabuo ang pamilya. So that is the best impact sa community. Salamat. So, for the upcoming FitGap volunteers po, ang mabibigay ko lang pong advice as a volunteer na rin po for almost 3 years, siguro po at first, alam ko pong medyo scary siya. Siyempre, nung start din, ganun po yung na-feel ko. So, gusto ko lang pong parang isipin nyo na maging open po kayo na yung mga tao sa loob, tao rin naman sila. So parang wag natin silang lagyan ng quote na nasa kulungan, masasama yung ugali, mga pangit makitungo. So gawin lang po nating parang i-open natin yung isip natin na makakamit tayo ng mga bagong tao. And sa FitGap po, syempre magkakaroon tayo ng bagong experience eh. Gaya nga po na ngayon yung FitGap, hindi na lamang po
literacy, like reading, writing, and counting yung ginagawa. Ngayon po, meron na po tayong skills and creativity na development. So, part of it po, syempre, habang nagtuturo po tayo sa mga PDL, nai-improve din po natin yung sarili natin. Syempre, may mga bagay po tayo na ngayon lang natin natututunan. Nadidiscover din po natin yung sarili natin na kaya pala nating magturo, kaya pala nating gawin tong isang bagay na to. So, yung fit gap, hindi lang po siya makakatulong ka sa ibang tao eh. Matutulungan mo rin yung sarili mo. So, lang po, gawin po natin na yung fit gap na parang magiging training po natin siya. And lahat ng matututunan po natin dito, pwede nating gamitin sa labas. And syempre, yung mga natutunan natin, na-improve natin yung sarili natin and yung ibang tao. Ang Fill in the Gap, ang pinaka-main objective dito is tumulong sa mga PDLs na yung usual na ginagawa natin is yung literacy program. Namimili tayo, kumukuha tayo ng mga PDLs na kung sino yung mga hirap pa magbasa, magsulat, bumilang. So gamit ang programang ito, nade-develop sila pa unti-unti o matututo sila sa pamamaraan natin sa ating programa para ma-improve yung kanilang pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Ang naging innovation ng Fill in the Gap ngayong taong 2024 ay nagdagdag kami ng mga additional activities and programs. Kagaya sa livelihood, meron kaming liquid soap making sa paracord, then tie-dye shirt. Bukod doon, nagkaroon din kami ng arts activities kung saan magkakaroon ng simpleng libangan ang mga kapatid dating PDLs at ma-improve din at mailabas yung kanilang mga natatagong talento. At sa kinaresultahan naman itong programang ito, ay napansin namin na naging maganda, malaki yung tulong nito para sa mga kapatid dating PDL. Ako po ay masaya dahil sa parte ng innovation ng programang ito na mula sa 15 to 20 volunteers every program ng PITGAP ay sa ngayon ay umabot kami ng halos 49 volunteers na talagang willing sumuporta sa programang ito. Sa mga attendees naman natin na PDL, nag-start kami usually sa 20 to 25 na PDL. Pero ngayon, nagkaroon kami ng 75 PDLs sa 3 grupo na hiwa-hiwalay na ginagawa kada Sabado. So proud kami dahil sa taon-taon nagkakaroon kami ng innovation tsaka nadadagdagan yung mga PDL na tinutulungan namin at nagbe-benepisyo rito. I am Adrian Luis C. Remorosa. I am UK Cotamora. I am Kyla Memoracion. I am Bea Del Rosario. I'm Jay Lasal. Ako si Ian Garcimo, Project Chairman ng Fill in the Gap Plus. And I And I And I And I Fill fill the the gap. gap.